So atin pong pag-usapan ngayon ang ibinigay na babala ng American Boxing Organization dito sa kampo ni Naoya Inoue. Na kung saan sa nasabing babala ay meron pong deadline na ibinibigay ang nasabing pamunuan dito sa kampo ni Inoue patungkol sa pagbabalik nito sa Amerika. Na kung ito man ay manalo kontra kay Nery, ay ito po ay muling magbabalik sa Amerika upang lumaban. Ganun pa man, ito nga nasabing kasunduan po ay pangatlo na. Okay, kung tutuusin, dahil may mga kasunduan na po na kung saan ay sumira itong kampo ni Inoue. Una, ang kasunduan nito kay Bob Arum ng Top Rank Promotion na kung saan sa naunang kontrata po ay supposedly ay lalaban po ng isang beses sa Amerika bawat taon itong si Inoue at 2 beses naman sa bansang Japan. At ito nga po ay hindi na naisakatuparan. Ang pangalawang kasunduan naman na hindi po natupad ay yung pagkapanalo itong si Naoya Inoue noong December. Ay nangako itong kampo ni Inoue sa oras na ito ay maging 2 division undisputed champion ay dederecho na ito sa Amerika upang depensahan ang kanyang WBC belt kontra kay Nery. Sa madaling salita ay literal po na naisahan itong pamunuan ng WBC at itong si Bob Arum ng kampo ni Inoue. Dahil una po ine-expect ng WBC na panigurado na sa Amerika lalaban itong si Inoue ngayong buwan ng Mayo. Dahil ang contender po na si Luis Nery ay nauna nang napatawan ng lifetime ban sa Japan. So inaakala ng lahat dahil merong lifetime ban itong si Nery sa Japan ay hindi na po ito maaring pumunta pa doon upang lumaban. At dito nga po ay sinira mismo ng Japan ang kanilang rules at biglang inalis ang lifetime ban dito kay Nery upang matuloy lamang ang nasabing laban sa baluarte na naman nitong si Inoue. Kumbaga ito ay isang pangloloko ng kampo ni Inoue dito sa WBC. Sa madaling salita ay hindi na po nagbibiro itong American Boxing Organization sa pagsabi nito na posibleng mapatawan nga po ng parusa itong kampo ni Inoue to the extent na maaari pong mawalan ng bisa yung mga hinahawakan nitong titulo. Partikular ang WBC at ang WBO na kung saan ito po ay mga major belts na supposedly ay dinedepensahan nitong si Inoue sa Amerika. Nakaramdam ng kahihiyan itong American Boxing Organization sa isang Asyano na kagaya ni Inoue na for the first time ang buong Amerika pa ang nag-a-adjust dito sa mga demand ng nasabing Hapon. Noon pa man ay parati pong itong demand ni Inoue ang nasusunod. Keep in mind po na na-acquire ni Inoue ang pagiging 2 division undisputed champion nang hindi po lumalabas ng lungga nito sa Japan. To the extent na inaakala ng mga sanctioning bodies na ito ay tatanawin ni Inoue na malaking utang na loob para sa mga Amerikano. Kumbaga, hindi po nasuklian yung investment na ibinigay nitong si Bob Arum at ng mga sanctioning bodies sa overrated na Asyano na si Inoue.